Mahilig ba kayo sa mga nakatagong kwento sa likod ng mga lugar natin? Kung oo, tamang-tama ang pagtalakay natin ito ngayon. Madalas, tinitingnan lang natin ang mapa at tinatanggap na lang kung anong pangalan ng isang isla. Pero alam nyo ba na bawat pulo sa Pilipinas may malalim na kasaysayan kung paano nila nakuha ang pagkakakilanlan? Ngayon, hihimayin natin ang nakaraan ng isang napakapamilyar na isla. Titingnan natin kung paano mismo hinubog ng heografiya, ng mga dayuhan at ng wika ang pangalan at hugis nito. Tara, umpisahan na natin. Ito kaagad ang unang palaisipan. Bakit nga ba Negros ang tawag dito? At bakit kinailangan pa itong hatiin sa Oriental at Occidental? Madalas nating ginagamit yung mga salitang ito kapag nagpaplano ng biyahe, di ba? Pero bihira nating itanong kung saan ba talaga galing yan. Paano ang isang malaking isla nagkaroon ng dalawang magkaibang mukha? Ang mga mapang nakikita natin araw-araw, hindi lang yan basta drawing. Resulta yan ng mga sinaunang problema sa logistics, kolonyalismo at magkakaibang kultura. Kaya para maintindihan natin yung kasalukuyan, kailangan muna nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Pumasok na tayo sa unang yugto, ang buglas bago pa dumating ang mga kolonyalista. Bago pa man makatuntong ang sinumang Kastila sa mga dalampasigan nito, iba ang tawag sa isla. Buglas ang orihinal na pangalan nito. Galing yan sa salitang nabuglas, na ang ibig sabihin naputol o nahiwalay. Ayon kasi sa mga sinaunang paniniwala, ang islang ito ay dating nakadugtong sa isang mas malaking lupain. Tapos dahil daw sa matinding paggalaw ng lupa o pagtaas ng tubig noong unang panahon, literal siyang naputol mula sa mainland mass. Ang galing lang isipin na kahit wala pang mga modernong instrumento noon, may malalim na pag-intindi na yung mga katutubo natin sa sarili nilang heografiya. Para mas ma-visualize natin, ganito kabilis nag-evolve yung identity ng isla. Bale, magsisimula tayo sa panahon ng buglas bago mag-1565. Tapos, tatalon tayo sa April 1565 nung dumating ang ekspedisyon ni Legazpi. Susundan niya ng 1890 kung kailan formal na hinati ang isla dahil sa isang royal decree at hanggang sa 1901 nang itatag ang Silliman University. Kung titingnan mo yung timeline na to, makikita mo kung gaano kadanasig yung naging takbo ng mga pagbabago sa bahaging ito ng bansa natin. So dun muna tayo sa unang malaking turning point, April 1565. Dumaong yung mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi sa may bandang Danau. Dito, nagkaroon sila ng unang encounter sa mga katutubong naninirahan na dun, ang mga ati o negrito. Napansin agad ng mga Kastila ang mga katutubong ito na may madidilim na balat at kulot na buhok na nananahimik at namumuhay na ng maayos bago pa man may dumating na mga barko mula sa Europa. At yung pisikal na anyong yun ng mga katutubo, yun mismong obserbasyon na yun ang tuluyang bumura sa pangalang Buglas. Tinawag ng mga Kastila ang lugar na Isla de los Negros. Ang salitang negro sa Spanish, literal na ibig sabihin itim. Kaya mula sa pagiging pangalan na nakabase sa kalikasan at heograpiya, naging basehan na lang bigla yung pisikal na katangian ng mga taong nadatnan nila. Yan na ang ginamit na opisyal na pangalan sa mga mapa sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, tumalon na tayo sa ikalawang yugto, ang dakilang paghahati. So, naisip nyo ba kung bakit kinailangan pang hatiin ang nag-iisang isla na ito? Kasi nung una, pinamamahalaan lang ang buong Negros bilang isang probinsya mula sa Cebu. Ang problema, it was a logistical nightmare. Bukod sa sobrang laki ng land area, may mga literal na higantang nakaharang sa gitna mismo ng isla. Nandyan yung matataas na bulubunduki ng Cuernos de Negros at yung Vulkang Canlaon. Dahil sa mga bundok na ito, halos imposibleng magbiyahe, makipagkalakalan at lalong-lalo na sobrang hirap ng komunikasyon. Hindi mo talaga siya makokontrol mula sa isang sentro lang. At dahil sa malalaking bundok na yan, hindi lang lupa ang nahati, kundi pati na rin ang kultura at wika. Hanggang ngayon, kitang-kita yung epekto nito Sa eastern side o silangang bahagi ng bundok na mas malapit sa Cebu, Cebuano ang naging pangunahing wika. Pero kapag tumawid ka sa western side na nakaharap naman sa Panay, Hiligaynon o Ilonggo na ang ginagamit. Isipin nyo yon, dalawang magkaibang kultura na namumuhay sa iisang isla, hinahati lang talaga ng mga nagtataas ang bundok.
Kaya para maayos yung magulong logistics at pamamahala ng dalawang magkaibang grupong ito, kinailangan na ng opisyal na hakbang. Pagsapit ng 1890, nagbaba ang Espanya ng isang royal decree para formal na hatiin ang lupain sa dalawa. Yung naging problema sa kalikasan, binigyan nila ng solusyong politikal. At dito na isinilang ang dalawang probinsya na pamilyar na sa atin ngayon. Dito na papasok yung pangalan nila. Yung silangang bahagi, naging Negros Oriental. Bakit Oriental? Galing yan sa Latin word na oriens, na ang ibig sabihin sumisikat na araw o silangan. Sobrang akma lang din kasi yung parating ito ng isla, yung unang nasisinagan ng araw tuwing umaga. So basically, ang Negros Oriental direktang nangangahulugang Silangang Negros. Bilang kapares naman niya, yung kanlurang bahagi ay naging Negros Occidental. Ito namang salitang Occidental galing sa Latin na occidere na tumutukoy sa lumulubog na araw o kanluran. Ang poetic niya pakinggan, di ba? Dalawang probinsya na pinangalanan base sa araw-araw na pag-ikot ng araw. Kumbaga, gumigising ang isla sa Oriental at nagpapahinga sa Occidental. Para sa ating huling bahagi, heto ang ikatlong yugto, ang madilim na pinangmulan ng isang maaamong syudad. Ngayon, focus naman tayo sa capital ng Negros Oriental, ang Dumaguete. Kapag narinig mo ang Dumaguete ngayon, ang naisip mo agad peaceful vibes, mga estudyante at tambay sa boulevard, di ba? Sobrang chill. Pero teka lang, alam niyo ba kung saan talaga nanggaling yung pangalan niya? Kasi yung ugat ng pangalang ito kabaliktaran ng kapayapaang kilala nating ngayon. May medyo dark at nakakatakot na history dyan. Ang salitang Dumaguete pala ay nanggaling sa salitang dagit, nang ibig sabihin ay dakutin or agawin. Bakit naging ganyan? Kasi nung unang panahon, yung mga baybayin diyan paboritong atakihin ng mga pirata at mananalakay mula sa dagat. Wala silang pasabi kung umatake para mandagit o mangagaw ng mga tao para gawing alipin at para limasin yung yaman ng mga lokal. So oo, nanggaling sa pandarambong at walang habas na pag-agaw ang pangalan ng mismong kabisera. Grabe, diba? Pero ang galing ng naging twist ng tadhana, hindi na natiling nakakulong sa dark era na yon ang syudad. Taong 1901, dumating ang mga Amerikanong misyonero at itinatag nila ang Silliman University. Ito yung naging game changer para sa buong rehiyon. Mula sa pagiging baybayin na kinakatakutan dahil sa mga pirata, unti-unti itong bumangon at naging isang kilalang sentro ng edukasyon at kultura. Ito mismo ang nagdigay buhay sa tagurin nating City of Gentle People. Isang napakalaking 180-degree turn para sa syudad na ito. Para i-wrap up ang lahat ng napag-usapan natin, maaaring kolonyalang mga pangalan, ngunit ang matatag at hiwalay na diwa ng Buglas ay nananatili sa mga lokal hanggang ngayon. Binago man ng mga Kastila ang tawag o hinati man yan ng Espanya base sa galaw ng araw at harang ng mga bundok, yung orihinal na tibay ng islang na Buglas buhay na buhay pa rin sa mga tao doon. Ang mga pangalan kasi sa mapa, hindi lang yan basta label para hindi tayo maligaw. Kwento yan ng pagkatao natin na naghihintay lang palaging madiscover ulit. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri. Sana nabigyan natin ng bagong kulay yung islang ito para sa inyo at mas nakikita nyo na yung bigat ng mga salitang madalas lang nating banggitin. Ngayon gusto ko kayong tanungin, anong nakatagong kwento o misteryo naman sa sarili ninyong probinsya ang gusto ninyong himayin at pag-usapan natin sa susunod? Patuloy lang tayong mag-explore at maghanap ng mga sagot. Maraming salamat sa inyong pagsama at patuloy na pagkatuto hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.